Ikaw ang aking ama. Matagal ako nangulila sa'yo, Tay. Matagal inilihim sa akin ni nanay ang tungkol sa'yo. Tiniis kong pangungutya ng iba na wala akong tatay. Tiniis kong mga panahong kailangan kita't nangulila ako sa'yo. Kaya ginawa ko makapasok sa mansyon niyo bilang katulong para mas mapalapit sa'yo, Tay. Labis ang matinding emosyon ng dalagang si Tara sa kanyang bilyonaryong ama na amo niya ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Simple at ordinaryong dalaga lamang si Tara. Anak ni Felicidad at Ismael. Siyang naging bunga ng pagmamahalan ng dalawa na naudot lamang dahil sa pagtutol ng mga magulang ng lalaki. Mahirap lamang si Felicidad kaya hindi siya matatanggap ng pamilya ng Benata na mapabilang sa kanilang angkan. Pinaghiwalay silang dalawa at ipinakasal si Ismael kay Catalina na nagsasabing buntis siya sa Benata. Wala nang nagawa si Ismael kaya sinunod na lamang ang gusto ng ama at pinakasalan si Catalina. Kahit na wala siyang kaalam-alam na hindi niya anak ang nasa sinapupunan ng babae. Iniwan niya si Felicidad at hindi alam na nagkaanak siya rito. Kaya habang lumilipas ang mga taon at hanggang sa mga anak si Felicidad, ay siya na lamang mag-isang nagtaguyod sa kanilang anak. Habang abala si Tara sa pagliligpit ng mga gamit sa kwarto nila ng kanilang ina, ay isang maliit na sobre ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pulang maliit na sobre na may korteng puso sa gitna. Sa isip ni Tara, marahil ito ay isang love letter. Bakas na ang kalumaan nito at halatang matagal na nakaimbak sa taguan. Out of curiosity ay umupo sa kama si Tara upang usisain ang nakasulat sa loob ng sobre. Marahan niya itong binuksan at bumunga dito ang isang peraso ng papel. Isang maliit na papel na may nakasulat na, "Mahal na mahal kita, Feli. Ikaw lamang mamahalin ko sa habang buhay. Nagmamahal, Ismael Buenaventura." Nakasulat din doon ang mismong address ng lalaki. Napangiti si Tara nang mabasa ang sulat. Nai-imagine niya yung mga panahong magkasama pa ang mga magulang at kung gaanong kasweet ang kanyang ama sa kanyang ina. Mas lalong nagsumiklab sa puso ni Tara ang kagustuhang makilala ang ama. Matindi ang galit na Felicidad kay Ismael dahil sa kaduwagang ipinamalas noon ng lalaki na hindi sila pinanagutan ng kanyang anak na si Tara. Kaya itong nagtulak sa kanya na huwag nang ipaalam pa o ikwento sa anak ang tunay nitong pagkakakilanlan. Maging ang mga litrato nito ay itinapon niya na at wala nang itinira ni isa, nang sa ganon ay hindi na ito makita at mamukaan pa ni Tara. "Tara anak, sasama ka ba sa palengke?" Ramdam na ni Tara ang yabag ng ina na humahakbang pataas ang hagdan patungo sa kwarto nila. Kaagad itinago ng dalaga ang sulat sa kanyang likuran para hindi ito makita ng ina. Pagbukas ng pinto ni Felicidad ay naaktuhan niya si Tara na nagwawalis ng sahig. "Tara, sasama ka ba sa akin? Marami raw huling isda sina Aling Cecil. Kailangan raw nila ng ilang tindera sa pwesto. Sasama ka ba?" Nagpanggap na lamang ang dalaga na abala pa siya sa paglilinis at dinahilang may importante pang gagawin. Sa isip niya kasi baka may makita pa siyang ilang gamit dito na itinago ng ina na magtuturo sa kanya kung nasaan ang ama. "Naku, Nay, may kailangan pa po kasi akong tapusin na assignments ko kaya hindi muna ako makakasama. Sa susunod na lamang po ako, Nay." Palusot ni Tara sa ina. Tumango na lamang si Feli sa sinabi ng anak at saka nagtungo na sa labas. Hindi naman sumagi sa isip niya na may ibang pinaplano ang anak kaya hindi ito sumama sa kanya. Nang makaalis ang ina ay sinulit na ni Tara ang pagkakataon upang maghanap pa ng iba pang kasamahan ng mga sulat. Ngunit tila nag-iisa na lamang ito at wala nang iba pang makita. Bata pa lamang ay sabik na talaga sa ama si Tara. Nakakaramdam siya ng inggit sa tuwing makakakita ng buong pamilya. Minsan naiisip niya na sana ay bumalik ng muli ang kanyang ama para mabuo na muli sila. Kahit alam niya hindi sila pinanindigan ni Ismael, kailanman ay hindi ito nakaramdam ng galit o puot man lamang dito. Samantala, gabi na nakauwi si Feli galing palengke.
Inay, akin na po yung dala ninyo. Mabilis na kinuha ni Tara ang isang balde na may lamang isda na bitbit ng ina at saka ibinaba sa may lamesa. Inay, ito po bang mga tira ninyo? Tanong ni Tara sa ina. Nakaupo naman si Feli sa may hapagkainan na pagod maghapon. Oo anak. Pinauwi na sa akin ni Aling Cecil para may maiulam daw tayo. Bukod yung porsyento ko sa pagbebenta. Naku, buti naman at hindi na barat ngayon si Aling Cecil. Hindi katulad dati na sobrang hirap singilin. Banat naman ni Tara. Ikaw talaga, o siya, linisin mo ng dala kong isda at ako ay maglilinis muna ng katawan para makapagluto na tayo at makakain. Utos ni Ginang Feli. Nay! Tawag ni Tara. Napahinto naman si Ginang Feli sa paghakbang na magtutungo na sana sa banyo. Bakit ba kasi hindi natin hanapin si tatay? Malay nyo, mayaman pala siya. O edi hindi na tayo magpapakapagod pang maghanap buhay para sa ating dalawa. Kung ayaw mo siyang hanapin ay... Ako ang hahanap. Karapatan ko naman siguro yon, Nay. Halos araw-araw nilang pinagtatalunan nitong mag-inang tungkol sa kanyang ama. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ni Feli kay Ismael at hindi niya matanggap ang ginawang pang-iiwan nito sa kanya. Tara, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala ng tatay mo? Wala na siya at huwag mo nang halungkatin pang pagkakakilanlan niya. Iniwan niya tayo at nagpakasal sa iba. At sapat na dahilan na yon para masabi kong hindi niya talaga tayo mahal. At hindi niya tayo kayang ipaglaban dahil mahirap lang tayo. Kaya Tara, huwag mo na akong kulitin tungkol dyan dahil kailanman ay hindi ako papayag na pumasok pa siyang muli sa buhay natin. Ilang beses na rin itong sinabi at pinaliwanag ni Ginang Feli sa anak. Ngunit tila bingi pa rin si Tara na pawang walang naririnig dahil hindi pa rin nababawasan ang kagustuhan niyang makilala ang kanyang ama. Pero Nay, huwag ka na mag-usisa pa. Hala, kumilos ka na at gawin ang pinag-uutos ko. At baka lalong hindi tayo makapaghapunan sa kakulitan mo. Nagtungo na si Ginang Feli sa banyo at iniwan na sa kusina ang nakasimangot na anak. Kung inaakala ni Tara na wala lamang ito sa kanyang ina ay doon siya nagkakamali. Iniiyakan pa rin ng inang malungkot na sinapit ng kanilang relasyon ni Ismael gabi-gabi. Bumalik sa alaala ni Ginang Feli noong una silang magkita ni Ismael. Tauhan sa isang karinderya nun si Feli at nasa kolehiyo naman si Ismael. Hindi kumakain sa mga ganitong kainan ng binata at nadala lamang ng isang pustahan ng mga kabarkada. Maganda si Feli lalo na nung kabataan niya. Makinis ang balat at mapusyaw na sinasabi nga ng iba ay hindi halatang mahirap. Nagkaroon sila Ismael at ang kanyang mga kaibigan ng isang pustahan at kapag natalo ay kailangan kumain ng mga hindi pamilyar na ulam sa may karinderya. At nang natalo siya ay kailangan siyang gumawa ng dare at doon niya unang nakita at nakilala si Feli. Miss, how to order? Dahil hindi sanay sa ganitong pagkain at kainan ay kabado si Ismael na nagtanong sa tendera na si Feli. Haba ang mga kaibigan ay nakatanaw sa malayo at tatawa-tawa pang pinapanood ito. Nakatalikod nun si Feli na nag-aayos sa mga kubyertos at pagkaharap niya ay napatunganga sa kanyang binata. Mga teenager pa sila noon at mapupusok. Maging si Feli ay nagulat sa presensya ni Ismael dahil sa tindig at postura ng binata ay hindi siya nababagay nitong kumain sa ganitong uri ng kainan. Pili lang kayo dyan, sir. Utal naman na sagot ni Feli. Nakatitig pa rin sa kanya si Ismael na tila nakakita ng Diyosa. Sir, ano po, may napili ka na ba? Muling tanong ng dalaga. Nang bumalik sa ulirat ang binata ay muli nitong itinuon ang paningin sa mga pangulam na nasa kanyang harapan. Ano bang bestseller niyo dito? Pasimple namang napapatawa ang dalaga kay Ismael. Halatang ngayon palang o-order at kakain dito na tila hindi alam ang kanyang ginagawa. Halos lahat sir mabenta naman pero itong pritong galunggong at pinakbet ang laging nauunang nauubos sa amin. Paliwanag na sagot ni Tara sa binatang hindi pa rin malaman kung ano ang kakainin. Dahil hindi naman pamilyar sa mga ulam na nasa harapan, ay hinayaan na lamang niya na si Feli ang pumili ng kakainin niya. Eto ho sir, ano hong gusto niyong inumin? Inilapag na ni Feli ang pagkaing inihain para kay Ismael sa ibabaw ng lamesa. Bottled water na lang please, salamat. Sagot ng binata at agad namang sumunod si Feli.
Nang maibigay lahat ng pangangailangan ni Ismael ay bumalik ng muli si Feli sa may kahera. Inoobserbahan niya ang lalaki na halatang hindi malaman kung paano kakamayin o hihimayin ang isda. Napapatawa na lamang si Feli sa inaasta ng mayamang binata. Nang matikman ng lalaki ang pagkaing inihain sa kanya, ay doon niya napagtantong masarap nga pala ito. Matapos ang araw na yon ay halos araw-araw na ritong kumakain si Ismael. Kung minsan pa ay hindi niya na pinapaalam sa barkada. Sa halip ay solo na lamang na pumupunta rito, hindi lamang para kumain, kundi para masilayan ang magandang dalagang si Felicidad. Naging magkaibigan sila hanggang sa lumalim pang kanilang pagsasama. Minsan ay isinama ni Feli si Ismael sa may bahay kubong kanyang tinatambayan kung minsan sa may tabing ilog. Binuksan ni Feli ang bintana at sinalubong ang malamig na hampas ng hangin. "Dito ka ba nakatira?" Tanong ni Ismael habang inuuga-uga ang upuang naroon kung matibay ba. "Hindi, tambayan ko lang to. Doon pa sa kabilang bahagi ng ilog ako nakatira. Madalang kasi to puntahan ng mga tao kaya tahimik lang dito." Kwento pa ng dalaga. "Hindi ba delikado dito? Siyempre mag-isa ka lang na pumupunta rito, baka may masamang tao na halang ang kaluluwa na manamantala sa'yo." Pag-aalala ni Ismael. Naisip ko na rin naman yan pero sa awa ng Diyos ay wala pa naman akong nararanasang ganyan. Sagot ni Feli sabay umupo sa may pasimano ng bintana. Lumapit naman sa kanya si Ismael. "So hihintayin mo pang may mangyari sa'yong masama?" Taas kilay na tanong naman ng binata. Napatingin naman sa kanya si Feli at saka ngumiti. "Nag-aalala ka ba?" Namula naman ang pisngi ni Ismael. "Aha? Bakit naman ako mag-aalala?" Pakunwari nito sabay tingin sa ilog. "We, o edi sige, sabi mo eh." Sinabayan na rin ng dalaga si Ismael na pagmasdan ang ganda ng paligid. Maaliwalas at mahangin. Hindi naman mapakali si Ismael na tila ay may gustong sabihin. Napansin naman ito ni Feli dahil sa mga daliri nitong walang tigil sa pagpukpok sa kahoy. "Ismael, may sasabihin ka ba?" Kabadong tumingin ang binata sa diretsahang tanong ng dalaga. Huminga naman ng malalim si Ismael sabay tumingin kay Feli. Feli? Oh? Pwede ba akong manligaw sa'yo?" Nung una pa lamang na makita ni Ismael si Feli sa may karinderya ay alam niya na sa sarili niya kung anong kumislap sa mga mata niya nang magsalubong ang kanilang mga tingin sa pagkakataong yan. Bumilis kaagad ang tibok ng kanyang puso ng abnormal na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Napatunganga naman si Feli kay Ismael sa pag-amin ng binata ukol sa kanyang damdamin sa dalaga. Nagbigay ng maluwag na ngiti si Feli at saka paulit-ulit na tumango sa binata. "Oo naman, okay lang. Pwede." Masayang sagot ni Feli. Tila nabunutan naman ng tinik at pasanin sa dibdib si Ismael sa pagkaakalang hindi papayag ang dalaga. Lumipas ang mga araw hanggang sa tuluyan ang naging magkasintahan sila. Paulit-ulit din silang bumabalik sa bahay kubo na nagsilbi na nilang tagpuan. "Ismael, pakihawak mo nga to." Iniabot ni Feli ang hawak na pamingwit sa binata na kaagad naman itong inaabot. "Marunong ka ba niyan?" Nakangiting tanong ng dalaga. "Oo naman. Bonding namin minsan to ni Daddy doon sa lake na pagmamay-ari namin." "Wow, siguro ang garat ang laki ng bahay niyo, no?" Excited na tanong ng dalaga. Medyo, pero lagi namang walang tao." Nagtaka naman si Feli. "Walang tao? Bakit naman?" Halos sa opisina na nakatira sina mom and dad eh. Minsan na nga lang silang umuwi sa bahay. Kaya malimit ay ako lang naiiwan doon." Hindi rin pala masaya, no? Pero at least mayaman kayo. Hindi nyo na kailangan pang problemahin ang kakainin nyo sa araw-araw. Hindi nyo na kailangan pang magtago sa mga bumbay dahil sa utang. Hindi nyo na rin kailangan pang mainggit sa iba dahil kaya nyo nang bilhin lahat ng mamahaling material na bagay na magugustuhan nyo. Siguro para sa inyo masaya siya. Pero once na ikaw na nasa sitwasyon ko, I bet mas gugustuhin mo na lang na maging mahirap dahil at least lagi mong kasama ang mga magulang mo. Simple pero kontento.
Maaaring malaki ang agwat ng pamumuhay ng dalawa sa isa't isa, ngunit may kanya-kanya pa rin silang karanasan na hindi nalalaman ng iba. Mas lumalim ang pagtitinginan ni na Ismael at Feli. Graduating na sa taong ito si Ismael, kaya posibleng maging abala na siya sa pagti-turnover sa kanya ng iba nilang mga negosyo. May kinuha si Ismael sa loob ng kanyang bag at saka binigay kay Feli. Ano to? Takang tanong ng dalaga. Letter. Nakangiting tugon naman ni Ismael. Oo, alam ko, pero para saan? Buksan mo. Marahang binuksan ni Feli ang pulang sobre na may puso sa gitna at bumungad sa kanyang litrato nilang dalawa ni Ismael na may kasamang liham. Larawan natin? Baka sa mukha ni Feli ang galak lalo pa nang mabasa niya nakasulat doon. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Ismael. Oo naman. Simple pero sobrang halaga nito sa akin. Iingatan ko to, Ismael. Mahigpit na niyakap ni Feli ang nobyo habang hawak-hawak ang sobrang ibinigay sa kanya nito. Nga pala, Feli, nakalagay dyan ang address ng bahay namin. Kapag gusto mo akong bisitahin, puntahan mo lang yan. Unti-unti namang nagbagong itsura ni Feli na kani-kanina ay masaya lamang. Bakit? Hindi ka na ba pupunta sa karinderya o dito sa kubo? Tanong ng dalaga. Isinandal ni Ismael ang kanyang likod sa may kahoy na dingding at saka itinaas ang isang paa habang ang atensyon ay nasa pamimingwit. Graduating na ako ngayon, 'di ba? Baka medyo madalang ng pagkikita natin dahil magsisimula na ang aking training kay Dad. Iti-turn over niya na sa akin ang iba naming mga negosyo para ako na magpatakbo ng mga to. Kaya kapag may oras ka, maaari mo naman akong puntahan. Bigla namang nalungkot si Feli sa sinabi ni Ismael. Bukod sa medyo malayo ang lugar kung saan ito nakatira, ay hindi rin siya sigurado kung matatanggap siya ng mga magulang ng binata kapag nalaman nilang mahirap lamang ang dalaga. Ngunit hindi rin naman niya matitiis na hindi makita ang nobyo dahil sa napapamahal na ito sa kanya. Ganun ba? Sige, kapag may oras ako ay pupuntahan kita. Basta, huwag mo akong pababayaan dun ha. Alam mo naman ang estado ng pamumuhay namin. Baka hindi ako matanggap ng mga magulang mo. Ano ka ba? Wala pa nga hinuhusgahan mo na kaagad ang sarili mo. Mabait sina Mom at Dad. Matutuwa ang mga yon. Lalo na kapag nalamang magaling at masarap ka magluto. Gumaan naman ang pakiramdam ng dalaga sa sinabi ni Ismael. Malaking tiwala niya sa kanyang nobyo kaya naniniwala ito sa anumang sabihin nito. Sa sarap ng usapan na hindi na nila namalayang malalim ng hapon. Unti-unti na rin pumapatak ang ulan. Naku Ismael, inabot na tayo ng ulan. Baka hanapin ka ng mga magulang mo. Ngunit ang binata ay kalmado lamang na nakasandal pa rin sa may dingding ng kubo. Na tila hindi narinig ang pag-aalala ng nobya. Hoy Ismael, wala ka bang balak umuwi? Lumalakas ng ulan. Tugtong ni Feli, tinabihan na rin ng nobyo. Sa halip na umimik ay bigla niyang hinila ang nobyo sa kanyang tabi at saka inakbayan ito. Huwag kang mag-alala riyan, tingnan mo. Ang ganda ng panahon. Ang ganda ng ulan. Sarap sa pakiramdam. Lalo pat kasama mo ang taong mahal mo. Hindi ka ba nagagandahan? Lumingon ang lalaki kay Feli na mahigpit pa rin nakaakbay sa babae. Unti-unti nang lumalakas ang ulan sa mga oras na ito at nagiging malabo na rin ang paligid. Mas niyakap ni Ismael ang nobya ng mahigpit. Ilang segundo rin silang tahimik habang pinapanood ang ulan kung kaya't hindi na rin nakapalagpas si Feli dahil ito na rin ang gusto niya, ang makasama ng mas matagal ang kanyang nobyo. Feli? Mahinang tawag ni Ismael sa nobya habang ang ulo naman ng dalaga ay nakahilig sa kanyang balikat. Tugon naman ng dalaga. Marahang humarap si Ismael kay Feli. Nagtaka naman ang dalaga sa ikinikilos ng nobyo. Baka sa mga mata ni Ismael ang purong intensyon nito sa dalaga at tunay na pagmamahal. Wala nang sabi-sabi ng marahang inilapit ni Ismael ang kanyang mga labi sa mga labi ng nobya. Bumilis ang pintig ng puso ng dalawa nang sa wakas ay nagdikit na ang kanilang mga labi. Di naman nila ang lamig na dala ng panahon na natatabunan naman ang init ng kanilang katawan. Hanggang sa mas lumalim pa ang kanilang paghahalikan at tuluyan na nilang naangkin ang buong sistema ng bawat isa. Matapos ang araw na yon ay madalang nang magkita ang dalawa.
Graduate na kasi si Ismael kaya naisip ni Feli ay baka abala lang ang nobyo. Naalala niya ang liham na ibinigay niya kung saan nakasulat ang address ng nobyo. Ilang linggo na rin hindi nagpaparamdam si Ismael sa dalaga at wala namang kahit na anong gadget si Feli para sa komunikasyon nila ng nobyo. Kaya naisip niyang puntahan na lamang ito. Buong loob na umalis ang dalaga at saka nagtungo sa address na ibinigay ni Ismael. Sakay siya ng isang tricycle at pinasok ang isang malaki, malawak at magarang subdivision. Halos lahat ng mga nakatira rito ay mga disasakyan kaya nakaramdam siya ng iya habang nakasakay sa tricycle. Nang matunto na nila ang address ng bahay na iyon ay bumaba na si Feli. Napamangha siya sa laki ng bahay ng nobyo. Malawak rin ang harapan at nakasanggang malaking gate na tadtad ng mga CCTV sa buong lugar. Hindi niya malaman kung paano siya tatawag sa loob. May dala siyang isang used paper bag na may lamang Tupperware ng nilutong pinakpet at pritong isda dahil ito ang request sa kanya ng nobyo kapag nagpunta ito doon. Marami ring sasakyan ang nakapark sa harap ng bahay. Sa isip ni Feli ay may okasyon sigurong nagaganap sa loob. Bago pa man niya pindutin ang doorbell ay nauna na siyang nakita ng nag-rounds na gwardya. "Kuya!" tawag ni Feli sa guard. Kaagad namang lumapit ang gwardya sa kanya. "Ano hong kailangan niyo, ma'am?" Maginoong tanong nito kay Feli. "Kuya, dito po ba nakatira si Ismael? Ismael Santos?" Ipinakita pa niya sa gwardya ang larawan nilang dalawa para makasigurado. Nang makita naman ito ng gwardya ay tumango na lang ito. "Oo ma'am, dito ho siya nakatira. Sino ho ba kayo at anong kailangan niyo kay sir?" Pag-uusisa ng gwardya. Mabilis namang sumagot si Feli. "Nobya niya ho ako, kuya. Ilang linggo na ho kaming hindi nagkikita kaya sabi niya ay puntahan ko na lamang siya rito." Masaya nitong sabi. Bigla namang napatawa ang gwardya. "Iha, alam mo bang sinasabi mo? Si Sir Ismael ay may nobya at ito ay si Miss Catalina. Sa katunayan nga'y ngayon ang announcement sa media ng nakatakda nilang kasal sa isang linggo." Tila lumagpak naman ang balikat ni Feli sa sinabing iyon ng gwardya. Sa tingin niya ay nagbibiro lamang ang lalaki kaya hindi kaagad siya naniwala. "Manong, baka ho nagkakamali kayo. Ako ho ang nobya ni Ismael. Ito ho, oh. Ito ang larawan namin. Lagi kami nagkikita sa may bahay kubo at lagi siyang kumakain sa karinderya na pinagtatrabahuan ko. Sa katunayan nga ho'y dala-dala ko tong request niyang pritong galunggong at gulay na pinakbet." Habang nagsasalita ay tila hindi pa rin kumbinsido ang gwardya. Sino nga ba naman ang maniniwala na ang isang gwapong bilyonaryo ay magkakagusto sa isang hamak na serbidora lamang at magiging kasintahan pa niya? Unang-una, iha, si Sir Ismael ay may allergy sa isda. Kung hindi yan tuna o salmon, ay hindi pinapayagang kainin ng kanyang mga magulang. Pangalawa, isa sa pinakamayaman at makapangyarihang tao ang pamilya ni na Sir Ismael dito sa buong lugar. At hindi yung kakain sa mga karinderya lamang. Sa katunayan ay marami na rin nagpupunta dito mga kababaihan na nagsasabing nobya sila ni Sir. Ang iba nga ay mas maayos pang kasuotan kaysa sayo. Ang iba naman ay gusto lamang makapagpa-picture kay Sir at makapagpa-autograph. Kaya nauunawaan kita, iha. Kung maging ikaw ay nahulog sa karisma ni Sir Ismael. Ayaw pa rin maniwala sa kanya ng gwardya. Isa na ito sa inaasahan ni Feli kaya alinlangan din siyang pumunta rito. Batid niyang mangyayari ito at mahahamak ang kanyang buong pagkatao. Ngunit namimiss niya ng nobyo at gusto niya na itong makita kaya gagawin niya ang lahat para makausap ito. "Sir, baka ho pwede ako makapasok kahit saglit lang ho. Iaabot ko lang ho ito sa kanya at pag naibigay ko na ho ay aalis na ho kaagad. Sige naman manong ho. Pagbigyan niyo na ho ako, nagmamakaawa ho ako sa inyo." Gagawin na lahat ni Feli ang kanyang buong makakaya, makita at makausap lamang si Ismael. Para matigilan na rin sa kakulitan ng dalaga, pumayag na rin ang gwardya at pinagbigyan niya na ito. Sinamahan nito si Feli sa may malawak na garden ng bahay kung nasa ng mga mayayamang negosyante na puro mga nakabarong at formal na kasuotan kabilang si Ismael at si Catalina na tinutukay kanina ng gwardya na kasintahan ni Ismael. Nang makita at mamasdan nito ni Feli ay lalong nanliit ang kanyang tingin sa sarili. Maluha-luha niyang nasaksihan ang pag-aanunsyo ng mga magulang ni na Ismael at Catalina sa kanilang nalalapit na kasal.
Doon niya napatunayang tunay nga ang sinasabi ng gwardya. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang makita ni Ismael. "Feli?" Sigaw nito mula sa kinauupuan. Napatingin naman ang lahat sa kinaroroonan ng dalaga at maging si Catalina ay napalingon din. Nakay Felicidad ngayon ang buong atensyon ng lahat, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Marahan siyang lumingon at mabilis namang tinunto ni Ismael ang kanyang kinatatayuan. "Feli, masaya ako makita ka." Maluhaluhang sabi ni Ismael sa dalaga habang minamasdan ang buong mukha ng nobya. Hindi naman makatingin ng diretso sa kanya si Feli na malapit nang bumagsak ang kanina pang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Nilalaman na rin siya ng hiya sa mga oras na to dahil sa tingin ng mga mayayamang naroroon na kulang na lamang ay lamunin siya ng mga ito. Maging si Catalina ay nagtataka sa nangyayari at kung sino ba talaga ang babae. Aalis na ako. Ibibigay ko lang sana to sa'yo." Utal at kabado ang sabi ni Feli kay Ismael. Lumapit naman kaagad si Catalina at ang mga magulang ng binata. "Ismael, sino bang katulong na yan? Naghihintay ng lahat. Halika na." Sambit ng kanyang amang si Don Rodolfo. Pumulupot naman kaagad sa kanyang mga braso ni Catalina, sabay tinitigan ng dalaga mula ulo hanggang paa. "Honey, sino ba yan? Halika na, nagugutom na rin ang baby natin sa tummy ko." Nanlaki naman ang mga mata ni Feli sa sinabing iyon ni Catalina. Doon ay tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Gusto niyang marinig mismo kay Ismael ang totoo, kaya sa huling pagkakataon ay tinanong niya ito. "Totoo ba, Ismael?" Lumuluha nitong tanong. Sandaling natahimik si Ismael na nakatitig sa umiiyak na nobya. "Oo. At nakatakda na kami ikasal sa susunod na linggo." "Patawad, Feli. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Mahal kita. Mahal na mahal at totoo lahat ng pinakita at pinadama ko sa'yo. Paniwalaan mo sana ako." Matapang na tumitig sa mga mata ng binata si Feli. "Kung mahal mo ako, bakit mo ako sinaktan? Bakit mo nagawa to? Ang sakit, Ismael. Ang sakit." Nawala na sa buong sistema ni Feli na hirap na ang kalooban ngayon. "Kung totoo ang sinasabi mo, Ismael, sumama ka sa akin. Kung ako talagang mahal mo, hindi mo itutuloy ang kasal." Matalim namang tumingin sa kanya si Catalina at nagtaas ng kilay. "And who the hell are you to say that to my Ismael? Umalis ka na nga rito at hindi ka nababagay dito." Mataray na sambit ni Catalina. Ngunit tanging kay Ismael lamang nakatuon ang atensyon ni Feli na naghihintay ng kanyang kasagutan. "I can't, Feli. I'm sorry." Malakas sa sampal ang pinakawala ni Feli sa pisngi ng nobyo. Nabigla naman ang lahat sa ginawang iyon ng dalaga kay Ismael. Maging ang mga magulang ni Catalina ay napatayo sa kinauupuan. "Manloloko ka, Ismael. Kailan man hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to sa akin. Pinagsisisihan kong nakilala pa kita." Pipigilan pa sana siya ng nobyo, ngunit kumaripas na ng takbo si Feli palabas ng gate na luhaan. Maging si Ismael ay hindi matanggap ang nangyari dahil naipit lamang din siya sa sitwasyon. Umuwing luhaan at sawi sa pag-ibig ang dalagang si Felicidad. Hindi niya matanggap ang nangyari at ang kinahantungan ng relasyon nila ni Ismael. Tanging sama ng loob ang naramdaman niya ngayon sa dating nobyo na pinagmukha siyang tanga sa harap ng mga mayayamang naroroon. Habang lumilipas sa mga araw ay tila lantutay at walang gana pa rin si Feli. Napapadalas din ang kanyang pagkahilo at pagsusuka. Napapansin na ito ng ina kaya nagtaka na ito at nagduda. Napatunayang si Felicidad ay nagdadalang tao at ang ama ay walang iba kundi si Ismael. Sinabihan siya ng ina na ipaalam ito sa binata, ngunit mismong si Feli na ang umayaw dito. Ayaw niya nang magkaroon pa ng kahit na anong koneksyon sa dating nobyo dahil para sa kanya ay wala nang saysay pang maghabol dito at walang kapatawaran ang sakit na idinulot nito sa kanya. Nang bumalik sa ulirat si Feli ay hindi niya na namamalayang tumutulo ng muli ang kanyang mga luha. Sa tuwing maiisip niya ang kanyang nakaraan ay nasasabi na lamang niya sa kanyang sarili na tama lamang na wag nang ipaalam sa anak na si Tara ang tunay na pagkakakilanlan ng ama. Dahil saksi siya kung gaanong mapagmataas ang mga magulang ni Ismael.
Kaya hindi niya makakayang pati si Tara ay hamakin nila. Sapat nang siya na lamang ang magdusa, huwag lamang ang anak na si Tara. Sa kabilang banda naman ay madalas na sumasakit ang sikmura ngayon ni Feli dahil sa kanyang ulcer. Wala naman silang sapat na pera para pampagamot kaya tinitiis na lamang niya ang sakit. Napapansin naman ito ng anak ni Tara kaya hindi nito maiwasang hindi mag-alala. Habang tinititigan ni Tara ang ina sa pagtulog, ay may kung ano sa kanyang puso na nagtutulak sa kanya na puntahan ang nakasulat na address sa pulang sobre na nakita niya. Para sa kanya ay makakatulong sa pagpapagamot ng ina kapag nakilala niya ang kanyang tunay na ama, na base sa kwento ng ina ay mayaman ito at bilyonaryo. Noong gabi ring yon ay buong loob na nagdesisyon si Tara na pansamantala munang iwan ng ina para makipagsapalaran sa Maynila kung saan nakatira ang ama. Nag-iwan siya ng isang liham sa ina at nakalagay doon na desidido na si Tara at humihingi siya ng tawad dito dahil kailanman ay hindi makukumpleto ang kanyang pagkatao hanggat hindi nakakapiling at nakikita ang amang si Ismael. Sa Maynila, nakipagsapalaran si Tara. Hindi niya alintana kung kaunting pera lamang ang dala. Hindi naman siya nahirapang matunto ng address ng ama dahil isang sakayan lamang ito patungo sa subdivision. Nang makarating siya, hindi niya maiwasang mamangha sa mansyon ni Ismael. Ito na kayang bahay ng ama ko? Mahinang tanong ni Tara sa sarili. Sa pagmamasid niya ay napansin naman siya ng gwardya. Miss, aplikante ka rin ba? Tanong ng gwardya. Nagtaka naman si Tara at hindi maunawaan kung anong tinutukoy ng guard. Po? Utal na tagon ni Tara. Ang sabi ko ay kung aplikante ka rin ba na magiging kasambahay dito. Nagsisimula na kasi si Sir Ismael na mag-interview sa loob. Paliwanag ng gwardya. Napaisip siya na mukhang umaayon sa kanyang pagkakataon. Tumango na lamang siya tumugon sa sinabi ng kausap. Para makapasok sa loob ay kailangan niya ring mag-apply ng trabaho bilang kasambahay. Base kasi sa paliwanag ng ina ay matapobre at mapagmataas ang mga magulang ng kanyang ama. Kaya kapag nagpadalos-dalos siya ng desisyon na magpakilala sa mga ito ay maaaring lalong magsasawalat wala ang pangarap niyang makapiling ng mas matagal ang ama. Kung kaya't sasamantalahin na lamang niya ang pagkakataon na maging katulong sa mansyon. Opo, aplikante rin ako kuya. Tugon niya. Papapasukin na sana siya ng gwardya ngunit naudlot dahil palabas na ng gate ang sasakyan kung saan nasa loob ang ama si Ismael. Naku miss, mukhang tapos ang interview. Nakapili na siguro si sir, sa susunod ka na lang. Ngunit hindi pa rin nagpapigil ang dalaga. Patuloy pa rin itong nakiusap upang makapasok sa loob. Nakikiusap ako kuya, kailangan ko po ng trabaho. May sakit po ang nanay ko kaya nakikipagsapalaran ako rito sa Maynila. Pakiusap naman kuya, pagbigyan niyo na po ako. Maluhalo ang pakiusap ni Tara. Ngunit nanatiling mahigpit ang gwardya. Ang tigas naman ang ulo mo, umalis ka na nga. Nakapili na si sir kaya sa susunod ka na lamang. Sumisigaw na ang gwardya dahil sa kakulitan ni Tara. Nang papalapit na ang sasakyan sa gate ay pinahinto ni Ismael ito kung nasaan ang dalaga. Pagbaba ng bintana ng sasakyan ay hindi na mapigilan ni Tara na lumuha nang makita si Ismael, ang kanyang ama. Malakas ang kutob niya na ito ang kanyang ama. Gusto niyang banggitin ang salitang tatay, ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil baka lalong masira ang plano niya. May problema ba dito? Mahinahong tanong ni Ismael sa gwardya habang katabi ang asawang si Catalina. Oho sir, eto ho kasi si ma'am ayaw pong umalis dahil sabi ko po tapos ng interview ninyo. Nagpupumilit pa rin po na makapasok. Sumbong ng gwardya. Bumaling naman ang tingin ni Ismael kay Tara. Taga saan ka iha? Tanong ni Ismael. Pinunasan ni Tara ang kanyang luha bago sumagot. Bicol pa ho ako sir. Utal niyang tugon. Nabigla naman ang bahagya si Ismael dahil sa malayo pa palang pinanggalingan ng dalaga. Walang alinlangan itong pinabalik ang sasakyan upang bigyan ng pagkakataon ng dalaga na ma-interview. Tutol naman dito si Catalina ngunit wala na rin siyang nagawa. Papasukin mo, I'll interview her. Sa sinabing yun ni Ismael ay muling nabuhayan ng loob si Tara. Lumuwag ang kanyang mga ngiti dahil sigurado siya sa sariling mabuting tao ang kanyang ama.
Pagkapasok sa mansyon ay sa may sala siya sinamahan ng isang kasambahay at pinaupo. Hintayin mo na lamang dyan si sir ha. At ma'am, mauna na ako iha. Sambit ng matandang kasambahay. Tumango na lamang at ngumiti si Tara. Iginala niyang paningin sa buong mansyon at wala siyang ibang masabi kundi, ang ganda ng bahay. Ilang sandali pa ay dumating ng mag-asawa at saka umupo na rin doon sa sofa. Okay, may I have your resume? Bungad ni Ismael. Ngunit dahil biglaan lamang ang kanyang pag-apply ay hindi niya napaghandaan ang paggawa ng resume kaya wala siyang maipakita rito. Nagpalusot na lamang siya na naiwan niya sa barkong nasakyan niya. Naku sir, pasensya na po. Nawaglit ko po kasi sa barkong nasakyan ko ang mga ilang mahalagang dokumento kabilang ang resume ko kaya patawarin niyo po ako kung wala po ako maipapakita ngayon. Malungkot na sabi ni Tara. Agad namang sumabat si Catalina. So, we're just wasting our time, Ismael. She doesn't deserve this. Sumugod siya sa laban na wala man lang dalang sandata. And besides, marami-rami ka na rin na-hire. Okay na yun, no need to add more. Mataray na sabi ni Catalina na taas kilay pa rin nakatingin kay Tara. Nakatitig lamang si Ismael kay Tara na tila kinikilatis ito. Sa halip na pakinggan ng asawa ay binigyan na lamang niya ng pagkakataong interviewin ng dalaga kahit na wala itong dalang resume. Okay, anong buo mong pangalan? Taga saan ka at ilang taon ka na at bakit kailangan mo ang trabahong to? Sunod-sunod na tanong ni Ismael kay Tara na agad namang sinigundahan ni Catalina. What are you doing, Ismael? Hindi mo ba ako narinig? We are just wasting our time on her. Pareho lang din ang isasagot niyan kagaya ng sa iba. Puro pagpapaawa. Let's give her a chance, Catalina. At huwag kang magsalita ng ganyan. They're still human. Kung ayaw mong samahan ako dito, maaari ka nang bumalik ng sasakyan at doon mo na lamang ako hintayin. Sa inis ay sumunod na lamang si Catalina at iniwan na ang dalawa sa may sala. Huminga ng malalim si Ismael at saka bumaling muli ang tingin kay Tara. Okay, I'm sorry about that. Huwag mo na lang siyang intindihin. Anyway, go ahead and answer my questions now. Umupo ng maayos si Tara at saka sinagot ang katanungan ni Ismael. Ako po si Tara. Tara Martinez. Umisip siya ng ibang magagamit na apelido para hindi magduda ang ama. 19 na taong gulang po ako at tubong Bicol po ako. Nakikipagsapalaran po ako rito sa Maynila para sa aking ina na may sakit. Kami na lamang pong magkasama sa buhay at wala po kaming kakayanan na dalhin siya sa ospital. Lumalala po ang sakit niyang ulcer at nag-aalala na po ako sa kanya. Umi-extra lang naman po kami sa palengke at walang permanenteng trabaho kaya wala rin po kaming pampagamot. Tila naging interesado naman si Ismael sa kwento ni Tara. Nabanggit mong dalawa lamang kayo ng nanay mo, tama? Tapos may sakit pa siya. Sinong nag-aalaga sa nanay mo? And if you don't mind, nasaan ang tatay mo? Tanong na ikinadurog ng puso ni Tara. Kung pwede lang niyang aminin ng totoo, kung pwede lang niyang ipagsigawan na anak siya nito, kung pwede lamang niyang sabihin na ang inang may sakit ay si Feli, ang babaeng una niyang minahal ay nagawa niya na. Ngunit sa ngayon ay hindi pa maaari dahil unang-una ay may pamilya na ang kanyang ama at kasal kay Catalina. Maaaring nasira ng pamilya nila pero kailanman ay hindi naman sumagi sa isip niya na manira rin ang pamilya ng iba. Kaya't sa ngayon ay hanggang tingin na lamang muna siya sa ama dahil naniniwala siya sa kasabihang time is the ultimate truth teller kaya hindi na muna siya magpapadalos-dalos. Opo, pero kung hindi po ako gagawa ng paraan ay lalong hindi ko po siya maipapagamot. Sa ngayon ay kaya pa naman pong tiisin ni nanay ang sakit kaya wala na po akong inaaksayang panahon. Ang tatay ko naman po, iniwan niya po kami. Iyon na lamang ang tanging nabitawang impormasyon ni Tara kay Ismael at sa isip niya ay sapat naman itong dahilan para paniwalaan siya ng ama. Okay, I'm sorry for asking that. I'm just worried for your mom, I guess. Pero sabi mo nga na tolerable pa naman yung sakit, at least you still have time to make money for her. Huminga naman ng malalim si Ismael sabay tumingin sa kanyang relo. Okay, I think I heard everything na gusto ko marinig and I want to inform you that you're hired. You can start tomorrow.
For your mom, okay? Si Manang nang bahala sa'yo. I gotta go. Walang mapagsidlan ng galak ni Tara ng mga oras na ito. Sa hindi inaasahang pangyayari ay tila tadhana na talagang naglalapit sa kanilang mag-ama. Gusto niyang ikwento ito sa ina para hindi na mag-alala kaya pinadala niya ito ng liham. Kinaumagahan ay nag-umpisa na si Tara bilang isang kasambahay. Sa kusina siya tinoka ni Manang dahil nabanggit nito na hilig niyang magluto na namana sa kanyang ina. Manang, mamayang gabi ang dating ng anak kong si Brenda at kababata niyang si Christoph. Here's the menu na lutuin mo. Make it extra special dahil na-miss na lang mga Pinoy food. Sambit ni Madam Catalina kay Manang. Sige madam. Magpapatulong na lamang po ako kay Tara dahil siyang itinoka ko sa kusina. Nagtaas naman ng kilay si Madam Catalina na nasimpatan ng dalaga na abala sa pagpupunas ng ibabaw. Hoy! Tawag ni Madam Catalina. Napatingin naman kaagad si Tara. Ako po bang tinatawag niyo madam? Utal nitong tanong. Sino pa ba? Lumapit ito sa dalaga. Gusto ko lang malaman mo na ayaw ko sa'yo. Hindi porke basta-basta ka na-hire ng asawa ko ay gusto ka na niya. Nadala lang yan sa mga paawa mo. Ang galing mo kasing magpaawa. Pero kung ako lang din naman ang papipiliin, hindi mo deserve ang maging kasambahay namin na tumuntong sa mansyon na to. Pagtataray ni Madam Catalina kay Tara. Bilang mas mababa sa kanya, hindi na lamang umimik pang dalaga pagkos ay pinalampas na lamang ito. Ramdam naman niya noong una pa lang na ayaw na talaga sa kanya ni Madam Catalina. Pero para sa kanya naman ay hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay gusto siya ng ama at hindi ng kung sino pa man. Pagkasabing iyon ni Madam Catalina ay tumalikod na siya at nilisan na ang lugar. Lumapit naman kaagad si Manang kay Tara. Tara, okay ka lang? Huwag mo nang pansinin yan si Madam. Baka wala lang sa mood. Gawin na lang natin ang maayos ang trabaho natin mamaya. Dahil maidadagdag ko lang. Kung malupit at mapagmataas yang si Madam, ay naku, doble no ng pag-uugali ng anak niyang si Ma'am Brenda. Pihi ka na sa luto ng pagkain kaya dapat sarapan natin mamaya. Si Brenda, anak ni Catalina at Ismael, ay graduate ng fashion design sa Paris. Spoiled brat at mana sa ina na metikulosa. Kasabay niyang uuwi ang kababatang si Christoph na matagal niya ng lihim na nagugustuhan. Malaking paghanga niya sa binata kaya kapag may ibang babae ang lumalapit dito ay binabakuran niya kaagad. Samantala ay ibinigay naman ni Manang ang listahan ng mga pagkaing ni-request na ipaluto ni Brenda. Nang makapamili, agad nang sinimula ni Manang at Tara ang pagluluto. Aminado si Tara na hindi siya pamilyar sa ipinapaluto sa kanya ni Manang. Sanay lamang kasi siya sa mga lutong bahay kagaya ng pinakbet, nilaga, adobo, sinigang at iba pa. Mga simple at hindi komplikadong lutuin. Nang makaluto ay inahain na kaagad ito sa dining table dahil malapit na raw sina Brenda at Christoph. Ilang oras pa ay dumating na nga ang dalawa. Malaking ipinagbago ngayon ni Brenda. Lalong gumanda ang mukha at ang katawan. Matangkad na animo ay isang modelo. Habang si Christoph naman ay amboy na amboy ang dating na may suot-suot pang headphone na nakasabit sa kanyang leeg. Brenda, Christoph, I'm happy to see both of you again. Bungad ni Madam Catalina sabay pinaulanan ng matatamis na mga halik at mahigpit na yakap ang anak na si Brenda. I'm so tired, Mom. By the way, where's Dad? Tanong ni Brenda. He's on his way, anak. May binalikan lang sa office. Don't worry, pauwi na rin yon. Sagot naman ni Catalina. Bumaling naman ang atensyon nito kay Christoph. Christoph, you look extra handsome now, huh? Thank you for taking care of Brenda. Nabanggit niya sa akin na lagi mo raw siyang binibisita sa kanyang apartment dun sa Paris at tinadalhan pa ng pagkain. Thank you, iho, ha? No worries, tita. Matipid na sagot ni Christoph. O siya, halina kayo at na makakain na kayo. I'm sure na kanina pa kayo nagugutom kaya yan, nagpaluto ako ng mga paborito ninyo. Kain na kayo. Christoph, please enjoy the food. Huwag nang mahiya. Mabilis namang sumunod ang dalawa. Samantala, nakatayo pa rin ang mga katulong sa paligid ng mga amo na kumakain. Sa isang iglap ay nagtamang paningin ni na Christoph at Tara. Nagkatitigan sila ng ilang segundo na tila napatulala sa kanyang binata.
Just like the old days, nung unang makita ang ama niyang si Ismael, ang kanyang ina na si Felicidad. Ilang sandali pa ay naputol din niyo nang mapansin niyo ni Brenda. Christoph, you want this? Tanong ni Brenda. Ngunit nakatitig pa rin ang lalaki kay Tara na naiilang naman sa kinatatayuan niya. Sinundan naman ni Brenda ito ng tingin at nahagip na si Tara ang sinusulyapan ng lalaki. Christoph, I'm talking to you. Bulalas ang babae at saka pa lamang bumalik sa ulirat ang lalaki. Oh, sorry. Ano ulit yon? Nasaan ba kasi ang atensyon mo? Kanina pa kita kinakausap. Galit na sabi ni Brenda. Hindi na naman nakaimik si Christoph at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Pero si Brenda ay tila hindi na mapakali sa kinauupuan dahil sa nangyayaring titigang iyon ni Tara at Christoph. Ayaw niyang maibang babae itong tinitingnan kaya gagawa siya ng paraan para mawala sa kanyang landas si Tara. Hey you! Pahingan ng tubig! Utos ni Brenda na nakatingin ng matalim kay Tara. Mabilis namang sumunod si Tara kay Brenda. Nang papalapit na siya ay sinadya siyang patiri ni Brenda na naging dahilan ng pagkatapon ng tubig kay Madam Catalina. Nako, pasensya na po, Madam. Nangihinig na sabi ni Tara. Galit na galit namang tumayo si Madam Catalina. Boba! Napaka-ipokrita mo talaga. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka gagawa ng maganda sa pamamahay na to? Malas! Bulala si Madam Catalina. Sakto namang dumating si Ismael at naabutan niya ang ganitong tagpo. What's going on? Nagtatakang tanong ni Ismael. Sa halip na batiin at i-welcome muna ang bagong dating na anak na si Brenda, ay nalipitan kaagad nito ang umiiyak na si Tara. Catalina, what happened? Nag-aalala nitong tanong, sabay lumapit sa dalaga. She poured water on me, at alam kong sinasadya niya yon. Galit na sagot ni Catalina. Tara, sige na. Hayaan mo na si Manang dito. Sorry for her words. Sige na, doon ka na sa loob. Mahinahong sambit ni Ismael kay Tara. Lalong nandisik naman ang mga mata ni Catalina dahil pawang mas kinampihan pa niyang katulong kesa sa kanya na sarili nitong asawa. Tumayo naman si Brenda na pinipigil din ang inis sa nangyari. What a welcome, Dad! Hindi mo malang ba ako babatiin? Inuna mo pa talagang i-comfort ang katulong kaysa i-welcome ang unika iha mo? Taas kilay na tanong ni Brenda sa ama. Oh, sorry my dear. Come here, give me a hug. Welcome back, daughter. Mahigpit na niyakap ni Ismael ang anak na si Brenda habang si Tara naman ay nakasili pa rin sa may pintuan. Kusang tumulo ang kanyang mga luha nang makitang tagpong iyon at marinig na bigkasin ng ama ang daughter. Sa katauhan ni Brenda, nakaramdam siya ng kaunting inggit dahil ito ang pinapangarap niya. Ang kilalanin din siyang anak ng kanyang amang si Ismael. Nang mga sumunod na araw ay napapadalas na ang punta ni Christoph sa mansyon ni na Brenda, na dati naman ay hindi. Buong akala ni Brenda na siyang pinupuntahan ni Christoph ngunit doon siya nagkakamali. May isang pagkakataon na nakaupo sa sofa sa sala si Christoph. Inalok ito ni Tara ng maiinom. Sir, gusto niyo po ba ang maiinom? Kabadong tanong ni Tara sa lalaki. Napatingin naman sa kanya si Christoph. Yes, gusto kita. Nabigla naman ang dalaga sa narinig at nanlaki ang mga mata. Po? Utal nitong tanong. Oh, sorry, I mean yes. Gusto ko ng drinks. Namula naman ang binata sa kanyang inesta habang ang dalaga naman ay napataas ang kilay sa pagtataka. Do you have coffee? Black, please. Thank you. Tara? Tatalikod na sana si Tara nang magtaka siya nang banggitin ng lalaki ang pangalan niya. Bakit niyo po alam ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ng dalaga. Last time, nung kinocomfort ka ni Tito Ismael, binanggit niya ang pangalan mo. Napaisip bahagya ang dalaga at nang maalala ay tumangutang-una lamang siya at saka umalis na para kumuha ng kape. Nang makakuha ay dinala niya na ito kay Christoph. Sir, ito na po ang black coffee niyo. Inilapag na ni Tara ang kape sa may center table. Do you have sugar? Parang gusto ko na pala ng medyo sweet. Nakangiting sabi ni Christoph. Sumunod naman kaagad si Tara.
Ilang beses din siyang pinabalik-balik ni Christoph at nahahalata na ito ng dalaga. Sir, may ipag-uutos pa po ba kayo dahil naghihintay pa po sa akin ng iba ko pang gawain? Pigil na tanong ni Tara. Actually, gusto lang kitang makilala. Tumayo si Christoph sabay inilahad ang kanyang kamay sa harap ni Tara. I'm formally introducing myself. I'm Christoph Sandoval. Can we be friends? Bumilis naman ang kabog ng dibdib ni Tara at kumunot ang noo sa pagtataka. Bakit siya? Bakit sa isang hamak na katulong niya gusto makipagkaibigan? Seryoso ba siya? O pinaglalaruan lamang ang damdamin ng dalaga? Ilan lamang sa mga katanungan naglalaro ngayon sa isipan ni Tara. Seryoso po kayo, sir? Utal na tanong ni Tara sa desididong lalaki na nasa kanyang harapan ngayon. Yes, mukha ba ako nagbibiro? Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Maaari ba? Nakatitig si Tara sa nakalahad na kamay ni Christoph. Pwede naman po, pero si Ma'am Brenda. Si Brenda? Don't mind her. Hindi naman kami. Pero gusto ka niya. At halata naman po yun. Baka lalo siyang magalit sa akin. Nag-aalala ang sagot ni Tara. Ay. Bumalik sa pagkakaupo si Christoph at saka ay sinandal ng malaya ang kanyang likod doon. Kaya ayoko umaaligid sa akin si Brenda. I'm slowly losing my freedom. Lahat ng gagawin ko kapag may gusto akong makilalang ibang babae, pinipigilan niya. O kapag may pupormahan akong iba, ay kusa na silang lumalayo sa akin dahil baka daw magalit si Brenda. Once and for all, Tara. Kababata ko lang siya. No intimate relationship. Siya lang ang nagkiklaim na may feelings kami na mas malalim pa doon. Nagtataka naman ang dalaga kung bakit kailangan niya itong marinig mula sa bibig ng binata. Isang hamak lang naman nakatulong siya. Hindi kaagad siya makasagot dahil sa pagkakakilala niya sa mayayaman ay mapaglaro at mayayabang. Ayoko kung magkaproblema kami ni Ma'am Brenda at sabi nga po ni Madam Catalina ay dapat alam ko kung saan ilulugar ang sarili ko. Isa pa po, hindi po ako nakikipagkaibigan. Pasensya na po. Matapang na tumalikod si Tara at saka iniwan na sa sala si Christoph. Kahit ano pang sabihin ay half-sister pa rin niya si Brenda. Ayaw niyang masaktan ng kapatid ng dahil lamang sa isang lalaki. Kung kaya't binaliwala na lamang niya ang pagpapakilala ni Christoph sa kanya. At saka sa isip niya, wala namang mayamang lalaking magseseryoso sa kanya na isang hamak na katulong lamang. Kaya kinalimutan na lamang niya ang sinabi ni Christoph. Bahagi na ng pag-welcome kina Brenda ang magkaroon ng isang night party. Mom, nag-set ako ng pool party para mamayang gabi. Lahat ng mga friends ko ay pupunta kaya I want this party to be perfect and fabulous. Wika ni Brenda sa ina. Nabaling naman ang usapan nila kay Tara. By the way, Mom, yung bago, I don't like her. Matalim na sabi ni Brenda sabay lagok ng wine. I don't like her too. Yang daddy mo lang mapilit. Pero kung ako masusunod, wala talaga siyang karapatang magtrabaho sa mansyon na to. Ay, pinairal na naman ni Dad ang pagka-soft-hearted niya sa mga ganyan. Kaya laging nauuto. Mismo anak. Pero hindi ko hahayaan ng ganito na itrato niya na mas mabuti ang mga katulong kesa sa atin. Gagawa ako ng paraan para mapalayas na siya dito. Taas kilay na sabi ni Madam Catalina. I can do that, Mom. Let me handle her. Kayang-kaya ko siya. Wait for my action for the undeserving one. Bukas sa mag-ina sa kanilang saloobin na ayaw talaga nila kay Tara. Lahat ay kaya nilang paikutin sa mga palad nila dahil sa yaman at pera. Lahat ng gusto nila ay nakukuha nila kaya kahit anong mangyari ay kampante sila na mapapalayas nila si Tara sa kanilang mansyon. Ilang oras na lamang at magsisimula na ang pool party na dadaluhan ng ilang mga kolehiyala, sosyalista at mayayamang mga kaibigan ni Brenda at kabilang dito si Christoph. Maagang pumunta si Christoph sa mansyon. Pawang may hinahanap na nililingalinga ang mga mata. Christoph, you're too early for the party. Are you excited to see me? Kaagad na pumulupot si Brenda sa mga matitipunong mga bisig ng binata.
Boring kasi sa bahay kaya I decided na pumunta na lang dito ng mas maaga. Habang nagsasalita ay wala kay Brenda ang kanyang atensyon. Nang mahagip ni Christoph ang hinahanap ng kanyang mata at walang iba kundi si Tara ay pinakawalan niya ang kanyang maluwag na ngiti sa dalaga at saka tumango. Hindi na lamang ito pinansin ni Tara dahil matalim na nakatingin sa kanila si Brenda. Binaling na lang muli ng dalaga ang atensyon sa kanyang ginagawa. Dumiretso na rin si Christoph sa pool kung saan gaganapin ang party. Nagsisidatingan na rin ang ilang mga bisita ni Brenda. At dahil pool party ay halos lahat nakabikini lamang at naka-brief or boxer shorts naman ng mga kalalakihan. Malalim ng gabi nang magsimula ang party. Sa dami ng bisita ay tila kay Christoph lamang nakapulupot si Brenda. Brends, kailan ba kasi kayo aamin ni Christoph? Baka mamaya niyan kapag nag-reveal kayo ay kasalan na kaagad Biro ng isang sexy modelo na kaibigan nila. Huwag nga kayong mainip. Let Christoph tell it all. Ayoko siyang madaliin. Right, Christoph? Halata namang naiinis at wala nang gana si Christoph sa usapan, lalo na sa ikinikilos ni Brenda, na hindi niya magawa ang gusto niya dahil hinaharangan agad ng dalaga. Hindi na lamang siya umimik sa tanong na iyon na para sa kanya ay wala namang sense. Samantala, isa si Tara sa nagsiserve ng alak sa mga nandoon. Nasimpata naman ito ni Brenda at napansing doon din nakatingin si Christoph. Ramdam niya nang nagugustuhan nito ng lalaki, kaya lalo lang siyang nakaramdam ng galit sa babae. Bahagya siyang tumayo sa kinatatayuan at dahil saktong nasa gilid ng pool si Tara, ay pasimple itong itinulak ni Brenda. Oops, sorry! Sambit nito habang nakangising pinagmasdan ng dalaga. Nagulat naman ang iba sa ginawa ni Brenda at sa halip na maawa at tulungan ng kasalukuyang nalulunod na dalaga ay tinawanan pa nila ito at pinuri pa ang masamang ginawa ni Brenda. Mabilis namang umaksyon si Christoph at saka tumalon agad sa pool para sagipin si Tara. Mas lalong nabigla ang lahat dahil sa ginawang iyon ng binata. Lalong nanlisik ang mga mata ni Brenda sa dalawa. Nilampasan lamang siya ni Christoph habang kargang kawawang si Tara. Kaagad niya itong dinala sa loob at inilapag sa upuan. Mabuti na lamang at hindi nawala ng malay ang dalaga. Kumuha kaagad si Christoph ng tuwalya para pantakip sa nilalamig na katawan ng dalaga. Hindi naman ito pinalampas ni Brenda at sinundan ng dalawa sa may bench. Christoph, what are you doing? Hayaan mo na siya at mukha namang okay na siya. Halika na. Leave her alone. Mataray na sambit ni Brenda na pawang may tama na rin ang alak. Naririnig mo bang sinasabi mo, Brenda, ha? Halos malunod na si Tara sa ginawa mo. Galit na sagot ni Christoph. What are you talking about? It was an accident. And I have nothing to do with it. Kasalanan ko bang tatanga-tanga siya? Sagot ni Brenda. Halos sa kanila nakatuon ang atensyon ng lahat. Maging ang music ay huminto rin dahil sa eksena ang nasasaksihan nila ngayon. This is enough, Brenda. This is too much. Sumusobra na yung kasamaan mo. Lubayan mo na si Tara kung hindi ako makakalaban mo. Tila nahulasan si Brenda sa sinabing yun ni Christoph. Hindi siya makapaniwalang masasabi ito sa kanya ng binata na kailanman na hindi sumagi sa kanyang isipan. Nangilid naman ang mga luha nitong nakatitig kay Christoph habang si Tara naman ay hindi makapaniwala sa sinabing iyon ng binata. Ilang sandali pa ay nagtungo na roon ang mga magulang na sina Ismael at Catalina. Brenda, honey, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Catalina sa anak. She pushed Tara into the swimming pool, Tito Ismael. She almost drowned because of Brenda. Sumbong ni Christoph. Sumimangot naman si Ismael sa sinabing iyon ng binata at bumaling ang tingin kay Brenda. No, Dad. It was an accident. Hindi ba, guys? Aksidente yon. Nadulas siya sa may gilid ng pool kaya siya nahulog. Sakto lang na nasa likod niya ako kaya akala ni Christoph. Hindi pa tapos magsalita si Brenda nang putulin na ito ni Ismael. Enough. Brenda, stop lying. And you? Tumingin si Ismael sa mga bisitang nandun. You may leave now because the party is over. Galit na sambit ni Ismael at agad namang sumunod ang lahat. Umapila naman kaagad si Brenda. For real, Dad? Mas pinapaniwalaan mo sila kaysa sa sarili mong anak? Maluha-luhang tanong ni Brenda. Christoph will not going to lie. But it was an accident.
Mariing sabi ni Brenda. I saw it, Brenda. Huwag ka na magsinungaling pa. You pushed her. Matapang na sabi ni Christoph. Wala namang magawa sa isang tabi si Madam Catalina dahil nagalit na si Ismael kaya kinomfort na lang niya ang anak na si Brenda habang nakatingin ng matalim kay Tara. I can't believe this. Nakangising sabi ni Brenda na hindi makapaniwala sa nangyari. Kumaripas na siyang tumakbo at nagtungo sa kanyang kwarto na umiiyak. Look what you've done, Ismael! You're unbelievable! Mariing sabi ni Catalina sa asawa at saka sumunod na rin sa anak. Naglabas ng mabigat na hangin si Ismael at saka umiling-iling. Kaagad nitong kinamusta si Tara. Tara, are you okay? I am so sorry sa nagawa ni Brenda. Ako na humihingi ng paumanhin. Kahit na anak ko siya. I don't tolerate that kind of actions. I'm sorry again, Tara. Nakaluhod itong nakatingin sa dalaga. Bigla namang pumatak ang mga luha ni Tara. Hindi niya alam kung anong nagawa niya para patunguhan siya ng ganito ng kabuti ng ama. Marahil ito nga sinasabi nilang lukso ng dugo. Sir Ismael, maaari ko ho ba kayong mayakap? Hindi na napigilan pa ni Tara na hilingin ito sa ama. Ang mga yakap ng ama na matagal niya nang gustong madama. Ang seguridad na nagmumula rito at ang tunay na pagmamahal na matagal niya nang gustong maramdaman. Ngumiti naman si Ismael at saka maluwag na pinuunlakan ang hiling ng dalaga. Marahang niyakap ni Tara si Ismael na punong-puno ng pagmamahal. Nabigla naman si Ismael sa naramdaman. May kung ano sa kanyang puso ang kumurot na tila matagal na siyang may koneksyon sa dalaga. Sa wakas, ay naramdaman na rin ni Tara ang yakap ng isang ama. Sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon na makapiling muli ang ama. Hindi niya na alintana kung hindi pa alam na Ismael ang totoo, bagos ang mahalaga sa kanya ngayon ay nakasama na ang ama at nakayakap kahit ilang saglit lamang. Matapos noon ay nagpaalam na rin si Ismael at pinaubaya na si Tara kay Christoph. Tumalikod si Ismael na may pagdududa na sa kanyang puso mula sa mga yakap na yon. Samantala, naiwan na lamang doon si Tara at si Christoph. Are you okay now? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang ako. Nakangiting tugon ng dalaga sabay pinunasan ng kanyang mga luha. Christoph, mahinang banggit ni Sarah. Salamat. Dugtong na to. Ngumiti naman ang binata. You don't have to. Mali ang ginawa ni Brenda sa'yo. Kaya dapat lang na malaman niya ng lahat. She's too much. Hindi na makatao ang ginagawa niya. Paliwanag ni Christoph. Salamat pa rin. Hindi kasi ako marunong lumangoy kaya kung hindi mo ako sinagip ay siguradong nalunod na ako. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Mula ng gabing yon ay unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ni Tara sa binata. Unti-unti nang nawawala ang pagdududa na baka katulad din siya ng ibang mga mayayaman na masasamang ugali. Doon niya napatunayang iba nga si Christoph at sapat na yung pinamukha sa lahat ng binata ang ginawa niyang pagsagip sa dalaga. Simula noon ay halos araw-araw na si Christoph na nasa mansyon. Minsan ay niyayari niya ang dalaga na lumabas noong rest day ni Tara. Lagi namang nakamasid si Brenda sa dalawa na nanggigigil pa rin sa galit. Hindi na siya kinakausap ni Christoph dahil sa masamang ginawa nito. Honey, sa isang araw ay babalik ka na ulit sa Paris. Sambit ni Catalina sa anak. Move it, Mom. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nawawala sa landas kong Tara na yan. Desidido na si Brenda na gawin ang kahit na ano, mawala lamang sa landas niya ang kawawang bata. What's your plan? Taas kilay na tanong ni Catalina. Wait for my turn, Mom. Hindi ko hahayaang sirain niyang pangalan ko kay Christoph. Even kay Dad. Isang hamak na katulong lamang siya. At sa gagawin kong to, ay sisiguraduhin kong mas pipiliin na lang niyang bumalik sa kung saang manglupalop siya ng galing. Kahit na anong gawing masama ni Brenda ay suportado lamang siya ng ina. Konsentidor at magaling magmanipula ng tao. Isang araw ay gumimbal sa buong mansyon ang malakas na sigaw ni Brenda. Mom! Malakas na sigaw nito mula sa kanyang kwarto. Kaagad namang tinungo ito ng mag-asawang Ismael at Catalina.
Honey, what's going on? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong ni Catalina sa anak. Bigla naman silang napatingin sa hawak na anak na jewelry box. Nawawala yung niregalo sa akin ni Dad na diamond necklace. Sigurado ako may kumuha rito. Agad naman nagsalita ang amang si Ismael. Brenda, masamang nagbibintang ka agad. Baka na-misplace mo lang o nailagay mo sa kung saan. Hanapin muna natin before you claim na may kumuha. Dad, sigurado ako at may hinala na ako kung sino dahil siya lang kaninang pumasok sa kwarto ko. Tila siguradong sigurado si Brenda sa kanyang sinasabi at ang tinutukoy ay walang iba kundi si Tara. Okay, para matapos na to, sino ang hinala mo? Tanong ng ama. Si Tara! Si Tara, Dad. Siya lang pumasok kanina dito sa kwarto ko. Nakasalubong ko pa nga siya. Siyang huling pumasok dito kaya sigurado akong nasa kanyang kwentas. Siguradong sabi ni Brenda sa ama. Hindi naman makapaniwala si Ismael sa pinaparatang ng anak sa kawawang si Tara. Kaya parang matahimik na ang lahat ay pinatawag niya ang lahat ng kasambahay at saka mahinahong humingi ng pabor na i-check ang mga gamit nila. Si Ismael na rin mismo ang gumawa para pata sa lahat. Nang magtungo na si Ismael sa mga gamit ni Tara upang i-check, ay doon siya nabigla sa nakita. Kampante naman ang dalaga na wala sa kanyang kwintas dahil para sa kanya, kahit mahirap sila, kailanman ay hindi niya magagawang magnakaw. Ngunit sa naging reaksyon ni Ismael ay doon napatunayang nasa mga gamit nga ni Tara ang nawawalang diamond necklace na pagmamay-ari ni Brenda. I told you, Dad, tamang hinala ko. Hindi pa rin makapaniwala si Ismael na magagawa ito ng dalaga. Ngunit wala na siyang magagawa dahil maraming nakakita na nasa mga gamit nga ito ni Tara. Sir Ismael, hindi ko ho alam kung bakit nandyan yan. Sigurado si Tara sa kanyang sarili na hindi siyang kumuha ng kwentas ni Brenda. Walang hiya ka. Magdadahilan ka pa. Sinasabi ko na nga ba na puro kamalasan ang dala mo sa pamamahay na to. Dad, do something. Baka sa susunod ay hindi na lamang kwentas ang nakawin niya. Lumapit naman si Ismael kay Tara na kasalukuyang umiiyak. Sir, maniwala ho kayo. Hindi ko ho magagawang nakawin yan. Opo, mahirap lang kami. Duka at hamak na katulong lamang pero kailanman ho ay hindi namin magagawang magnakaw at kumuha ng gamit ng iba. Pinalaki ho ako ng maayos ng aking ina kahit na wala akong ama. Kailanman ho ay hindi namin masisitmurang gumawa ng ibinibintang ninyo. Napambara lamang sa kumakalam na sikmura. Kaya Sir Ismael, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ko ho alam kung bakit nasa gamit kong kwintas na yan. Tuluyan ang bumugso ang damdamin ng dalaga sa pagmamakaawa kay Ismael upang paniwalaan siya. Ismael, sa pagkakataong to, baka naman pwedeng kami naman ang anak mo ang pakinggan mo. Ikaw na mismo nakakita ng kwentas ni Brenda sa mga gamit niya. Kaya siguro, sapat na yung dahilan para kami naman ang paniwalaan mo. Mariing sambit ni Catalina sa asawa. Tila nalalaso ng mag-inang utak na Ismael para tuluyan ang paalisin sa mansyon si Tara. Marahil ay wala na nga mailulusot pa si Tara dahil sa gamit niya mismo nakita ang kwentas at si Ismael pa mismo ang nakakita nito. Kaya kailangan niya nang magdesisyon kahit ramdam niya sa sariling hindi ito magagawa ng dalaga. Huminga naman ng malalim si Ismael at saka lumapit kay Tara na nangungusap ang mga mata. Tara, I'm so sorry. Pero nasa mga gamit mo ang nawawalang kwentas ng anak ko. You have to face the consequences of this. I'm so sorry but I have to fire you. Bigla namang napaluha ang dalaga sa narinig. Sobrang sakit ng dibdib niya ng mga oras na yon. Hindi niya malaman ang gagawin. Pinilit pa rin niyang magmakaawa sa lalaki ngunit hindi na siya nito pinakinggan pa. Sa nasabing iyon ni Ismael ay nauna na siyang umalis dahil maging siya ay hindi rin matanggap ang naging desisyon nito. See? No second chance for the thief and homewrecker like you. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo dahil doon ka nababagay, hindi dito. At kayo, bumaling si Brenda sa mga katulong na nandun. Huwag niyong gagayahin ang ginawa ng magnanakaw na to kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Umalis ka na sa harapan ko at mag-impake. Maluwag ang pinto, pwede ka nang lumayas. Hindi pa rin matanggap ni Tara ang kanyang sinapit.
Wala na rin naman siyang magagawa dahil nakapagdesisyon na ang kanyang ama. Wala na ring dahilan upang ipagtanggol pa ang sarili at ipagsigawang inosente siya dahil nahusgahan na siya kaagad ng lahat. Malakas ang kutob niya na sina Madam Catalina at Brenda ang naglagay ng kwintas sa kanyang mga gamit. Ngunit wala na rin namang saysay kung ipaglalaban pa niya ang kanyang sarili. Malaya nang umalis si Tara sa mansyon at hindi man lamang nakapagpaalam kay Christoph, maging kay Ismael na kanyang ama. Umalis siya ng luhaan at mabigat ang dibdib. Sa huling pagkakataon sa labas ng gate ay muli niyang minasdan ang buong lugar. Kahit papaano ay naging masaya pa rin siya at nakapiling niyang ama, kahit sa maikling panahon lamang. Hindi man niya nagawang aminin ng totoo sa ama, ay naniwala siyang darating din ang panahon na magkakasama rin sila. Hindi man ngayon, pero umaasa siya na mangyayari din yon. Matapos makipagsapalaran sa Maynila ay bumalik ng muli sa Bicol si Tara. Naabutan niyang ina na naglilinis ng mga isda sa may kusina. "Nay," naluluhang tawag ni Tara. Bumilis naman ang tibok ng dibdib ni Feli at saka nilingon ang lugar kung saan nanggaling ang boses. "Tara?" Kaagad siyang niyakap ng mahigpit ng anak at doon ay tuluyan ang humagulhol sa iyak. "Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako at sinuway kita." Nagsusumamong sambit ni Tara sa ina. Batid niyang nagalit sa kanyang ina dahil ni isa sa mga sulat na pinadala niya dito ay walang sinagot si Feli. Humarap si Tara sa ina. "Patawarin mo ako, Nay. Gusto ko lang naman makasama ang tatay ko. Sobrang saya ng puso ko nung makita ako siya, Nay. Sobrang bait niya." Nakatingin lamang si Feli sa anak. "Kung mabait siya, bakit ka bumalik at umiiyak ngayon sa harapan ko?" Samandaling napatigil si Tara. "Pinagbintangan po ako ng anak niyang si Brenda nang nagnakaw ng kwentas niya. Doon po nila nakita sa mga gamit ko, pero Nay, kailanman na hindi ko magagawang magnakaw. Hindi ko alam kung bakit napuntang kwentas na yun sa mga gamit ko." Pagtatapat ng dalaga sa ina. "Anong ginawa ni Ismael?" Diretsang tanong ni Feli sa anak. "Wala na po siyang nagawa, Nay, kaya sinunod na lamang po ang utos ni Madam Catalina na paalisin ako sa mansyon." "Ngayong alam mo na. Ngayon naman siguro ay nauunawaan mo na. Kailanman na hindi tayo kayang ipaglaban ng iyong ama. Wala tayong lugar sa mansyon niya, maging sa buhay niya. Tama na rin yung ginawa mong hindi umamin sa kanya para mas maging madali sa atin ang lahat. Kaya wag mo nang ipilit ang iyong sarili sa mga taong kailanman na hindi ka kayang ipaglaban. Kaya Tara, matauhan ka na. Kalimutan mo na ang ambisyon mo na mabubuo pa tayo. Tayo ang magmumukhang pangalawang pamilya kapag itinuloy mo yan. Dahil si Catalina, ang kanyang pinakasalan. Noon pa man ay duwag na si Ismael. Walang paninindigan at sariling desisyon. Kaya kalimutan mo na siya." Patuloy pa rin sa pag-iyak si Tara at muling yumakap sa ina. Samantala, sa mansyon naman ay abala si Ismael sa paghahanap ng kanyang mga lumang files at doon nakatambak sa dating silid ni Tara. Sa paghahanap niya ay may napansin siyang isang pulang sobre na nakausli sa ilalim ng kutsyon ni Tara. Kaagad niya itong nilapitan upang tingnan kung ano ang nasa sobre na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ito ang pulang sobre na ibinigay niya noon sa dating nobya na si Felicidad. Hindi siya maaaring magkabali dahil sulat kamay niya ang nakasulat sa liham at ganito mismo ang ibinigay niya kay Feli. Doon namuo ang pagtataka sa kanyang puso kung bakit nandito ito sa dating kwarto ni Tara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil nagkakaroon na siya ng kutob kung sino ang dalaga. Doon niya naisip na baka kaya magaan ang loob niya kay Taray dahil may malalim talaga silang koneksyon sa isa't isa. Naaalala niya nang magkwento ang dalaga na wala na itong ama at kasalukuyang sa Bicol sila nakatira. Nabanggit din noon ng dalaga ang complete address nila kay Ismael kaya nagdesisyon ito na puntahan ng dalaga. Ipinahanda kaagad ni Ismael ang kanyang helicopter na sasakyan patungong Bicol. Kumilos na rin ang iba niyang mga tauhan upang maibigay ang eksaktong tirahan ni Tara para hindi na siya mahirapan pa sa paghahanap dito. Hindi niya na pinaalam pa kay Catalina at Brenda ang kanyang pag-alis dahil pipigilan lamang siya ng mga ito. Ilang oras din ang kanyang itinagal sa ere nang makarating na sila sa paglalandingan ng helicopter.
Sinalubong naman kaagad siya ng kanyang sasakyan na tila kanina pa nakaabang. Habang nasa biyahe ay abot-abot ang kabog ng dibdib ni Ismael habang hawak-hawak ang pulang sobre na naiwan ni Tara. Malakas ang kutob niya na may malalim na relasyon ito sa dalaga na magdadalang muli sa kanya sa dating nobya na si Felicidad, ang kanyang tunay na minamahal. Narating na nila ang isang maliit na baryo na malapit sa tabing dagat. Nang bumaba siya ng sasakyan na hindi maiwasan ng mga taong mapatingin sa kanya. Tila ngayon lamang nakakita ng gwapong milyonaryong lalaki sa kanilang lugar. Nagtataka silang lahat kung saan ito pupunta nang matunton niya ng eksaktong address na nakalap ng kanyang mga tauhan. Nakatalikod at nakaupo habang naglalabas si Felicidad nang mapukaw ang atensyon ng isang pamilyar na boses. "Tao po." Nanlaki ang mga mata niya dahil alam niya sa sarili kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Pagharap niya ay bumungad kaagad sa kanya si Ismael. Bumagsak ang balikat ng lalaki nang muling makita ang kanyang dating nobya, ang kanyang minahal noon, magpahanggang ngayon. Nangingilid ang mga luha ni Ismael na lumapit kay Feli. "Felicidad, ako to si Ismael," sambit ni Ismael kay Feli. Dali-dali namang lumabas si Tara upang tingnan kung sino ang kausap ng ina. At nang makita niya kung sino ito ay doon na bumuhos ang kanilang emosyon. "Sir Ismael, ano pong ginagawa niyo rito?" Utal na tanong ni Sarah. Samantala ay matalim pa rin nakatitig si Feli sa dating nobyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat naririto." Mariing sambit ni Feli kay Ismael. Inilahad niya ang pulang sobre na nakita niya sa higaan ni Tara. Ito ang nagdala sa akin dito. At tamang kutob ko. Tamang kutob ko na may malalim akong koneksyon kay Tara. Umalis ka na. Simula nang iwan mo kami at piliin sina Catalina, inalisan na rin kita ng karapatan bilang ama kay Tara. Umalis ka na dahil wala nang patutunguhan pang usapang ito. Galit na sabi ni Feli, habang si Tara naman ay tahimik lamang na nakamasid sa likuran. Hinayaan na lamang niya ang pagkakataon sa inang si Feli. "Feli, inaamin ko naging duwag ako. Pinagsisisihan ko mga nagawa ko maling desisyon. Sana pala'y pinaglaban kita. Ngunit dahil sa pagdadalang tao ni Catalina, kaya ako napilitang pakasalan siya. Mahal kita. At yung naging sumpaan natin sa bahay kubo, totoo yun. At ang nakalagay sa sulat na ito, hanggang ngayon ay iyan pa rin ang sinasabi ng puso ko. Mahal kita, Feli. Hayaan mong ayusin ko muli ang lahat ng bagay na nagulo ko." Maaaring galit ang nararamdaman ngayon ni Felicidad sa dating nobyo na si Ismael, ngunit kailanman na hindi niya madadaya ang sarili at sariling damdamin na mas matimbang pa rin ang nararamdaman niyang pagmamahal dito kaysa sa puot at galit. "Ipaglalaban ko kayo, Feli. Handa na ako. Hindi ko na rin kaya pang makisama kay Catalina dahil wala naman talaga akong nararamdaman sa kanyang pagmamahal. Madaming taon ang aking tiniis at hinintay na makita kang muli. Hindi ko nahahayaan pang mawala pa kayo sa akin ni Tara. Gusto kong ibigay sa inyo ang mga panahong ipinagkait sa atin ng tadhana. Please, Feli, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon." Baka sa mukha ni Ismael ang sinseridad sa kanyang mga sinasabi. "Sumama kayo sa akin, Feli. Tara, aking anak, pabawi ako sa inyo. Ipaglalaban ko na kayo. Pakiusap, bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon." Lumapit na si Tara sa ina. "Nay, sa tingin ko ay tama si tatay. Kahit para sa akin na lang, Nay. Huwag niyo na akong ipagkait sa akin na magkaroon ng ama. Patawarin niyo na si tatay, Nay." Umiiyak na pagsusumamo ni Tara sa ina. Hindi ganoong kadali ang magpatawad kung malalim yung sugat na iniwan ng isang tao sa'yo. Hindi madaling magpatawad kung ang taong mismong pinakamamahal mo ang mismong tao rin ang nang-iwan sa'yo. Hindi madali para kay Feli na patawarin basta-basta ang dating nobyo. Ngunit dahil sa pagmamahal, ay kusang tumiklop at bumigay ang puso.
Gaano mang katindi ang galit na nadarama ngayon ni Feli, ay hindi niya maikukubli ang labis na pagmamahal kay Ismael. Mahal din niya ang anak na si Tara, at araw-araw siyang pinapatay ng pride at ego niya sa tuwing babaliwalain niya ang pag-usisa ng anak tungkol sa kanyang ama. Nang makapag-isip si Feli ay siyaka lumapit kay Ismael. Ismael, bigla namang nabuhayan ng lalaki. Feli, nung gabi na pumunta ako sa mansyon niya, kung saan nagaganap ang pag-aanunsyo ng pag-iisang dibdib niya ni Catalina. Iyon din ang mismong gabi na sumira sa buong pagkatao ko. Hinintay kong ipaglaban mo ako pero wala kang ginawa. Galit na galit ako sa'yo, Ismael. Halos isumpa na kita sa galit ko sa'yo. Hindi ko matanggap na ikakasal ka na pala habang ako'y umaasa pa rin sa pagbabalik mo sa ating tagpuan. Itinago ko ang pagkakakilanlan mo kay Tara sa loob ng maraming taon. Pero akala ko pwede na yan. Pwede na maging isang pamilya kahit walang ama ang aking anak. Hindi pala pwede yun. Halos araw-araw akong pinapatay ng katotohanan sa tuwing hinahanap ka sa akin ni Tara. Nasaan ang tatay ko? Yan ang lagi niyang tanong. Pero wala akong maisagot. Hindi ko kayang sagutin, Ismael. At ngayon, tila tadhana na muling naglalapit sa atin. Sino ba ako para ipagkait sa aking anak ang makapiling ang kanyang ama? At kahit namuo ang galit sa aking puso, ni minsan, Ismael, ni minsan, hindi ka nawala dito. Gabi-gabi pa rin kitang hinahanap at inaalala. Kailan ba na hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo? Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Felicidad. At sa pagkakataong yon, ay kusa nang lumapit si Ismael kay Feli at saka niyakap ito na mahigpit. Tila bumabalik ang nakaraan noong una silang magkita. Ganitong pagtibok ng puso ang nararamdaman nila ngayon. Hindi nagpumigla si Feli at hinigpitan na rin ang yakap sa dating nobyo. Matapos bumugso ang matinding emosyon sa mga tagpong yon ay nagdesisyon na si Feli at si Tara na sumama sa ama. Buong loob silang umalis sa kanilang maliit na barong-barong na buo at sa wakas ay magkakasama na. Nang makarating sila sa mansyon, ay agad silang sinalubong ng galit na mag-inang Catalina at Brenda. Ismael! How dare you! Paano mo nagawa sa amin to ng anak mo? Galit na sampit ni Madam Catalina. At bakit kasama mo ulit si Tara, Dad? And who's that woman? Nagdala ka pa ng panibagong basahan. Ngayon napatunayan ni Feli na talagang magaspang pag-uugali ng mag-ina. Brenda, Catalina. Total, nandito na rin lang naman kayo. Si Tara. Anak ko si Tara. Tila bumagsak ang panga ni Catalina at Brenda sa narinig. Hindi sila makapaniwala sa sinasabi ngayon ni Ismael. Anong pinagsasasabi mo, Ismael? At bakit mo kasama yung pulubi na yan? Hindi ba siya rin ang nagtangkang manggulo sa kasal natin noon? Anong ginagawa niya rito? Huwag mo siyang pagsalitaan ng masama, Catalina. Dahil ang babaeng hinahamak mo ngayon ay ang babaeng tunay kong mahal. At isa pa, may gusto rin akong malaman. Bigla namang kinabahan si Catalina sa tanong ng asawa. Si Brenda. Bakit hindi ko alam na colorblind siya? Simula nang malaman ni Ismael na palihim na nagpupunta ng doktor ang mag-ina, ay doon na nagsimulang magduda ang lalaki kaya sinundan niya ang dalawa nang hindi nalalaman. Tila nanlamig naman ang mukha ni Catalina dahil sa sikretong matagal niya nang itinatago. Matagal na, Ismael. Wala ka kasing oras kaya wala kang alam tungkol sa amin. Pigil na tinawag ni Ismael ang kanyang tauhan. Simona, akin ang papel. Inilabas ang tauhan ng hinihinging papel ni Ismael. Itong DNA test na to. Wala rin bang katotohanan to, Catalina? Nang makita ni Catalina ang result ng DNA test ay doon napatunayang hindi tunay na anak ni Ismael si Brenda. Labis ang pagsisisi at pagmamakaawa ni Catalina sa asawa
Ngunit ni Katiting ay wala na itong natitira pa rito. Maging si Brenda ay nagsusumamo rin sa ama. Ngunit sa galit ni Ismael ay sa papel na lamang siyang tinuring na anak ng lalaki. Pinalayas na Ismael sina Catalina at Brenda at saka pinaasikaso na lamang kanilang annulment paper. Doon na rin sa mansyon tumira sina Tara at Felicidad kasamang asawa ni si Ismael at nagsama na bilang isang pamilya. Nagkaroon na rin ng pagkakataon si Christoph na ligawan ng formal si Tara. Kahit ilang beses na nagmakaawang mag-ina ay hindi ito pinakinggan pa ni Ismael. Hindi pa rin umapila pa si Catalina dahil buo na ang desisyon ni Ismael at hindi niya na pa ito mapipigil. Matapos ang mga masasamang nangyari, tunay ang kasabihang, love always wins. Kahit gaano pa kasama ang loob o kagalit ng isang tao sa kanyang minamahal, mangingibabaw pa rin ang pag-ibig dahil sa ilang libo man na pagkakamali ang nagawa sa nakaraan, ay tanging sa iisang tao lamang titibok ang puso magpakailanman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!